Samantala, ang Quiapo Church ay mulihong nagsagawa ng Thanksgiving procession bago pa man matapos ang taon. Mga deboto ay hinimok na isabuhay ang diwa ng Pasko at iba pang mga preparasyon din kaugnay ho ng magaganap naman na Traslasyon procession pagsapit ng Enero. Alamin natin sa ulat ni Bombo Grant Hilario. Muling magsasagawa ng Thanksgiving procession ang Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o kilala bilang Simbahan ng Quiapo bago matapos ang taong kasalukuyan. Hinimok ang mga deboto ng Poong Jesus Nazareno na makiisa sa darating na ika-30 ng Disyembre para sa paghanda ng naturang prosesyon. Madaling araw kasi ng ika-31 ng Disyembre, isasagawa ang Thanksgiving procession sa lugar ng Quiapo, lungsod ng Maynila. Inaasahang dadalon ito ng libo-libong mga deboto katulad ng mga nakarang taon na nakiisa sa naturang gawain. Ang mga mananampalataya na sama-samang manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa buong taong grasya at awang ipinagkaloob. Batay sa impormasyon ng pamunuan ng simbahan, magkakaroon muna ng assembly sa December 30 at magsisimula ng bandang madaling araw ng ika-31 ng buwan, bisperas ng bagong taon. Habang huling Biyernes ng 2025, dumagsa ang mga deboto o mananampalataya sa simbahan ng Quiapo. Sa isinagawang pagdiriwang ng banal na misa, hinimok ni Reverend Father Jonathan Noel Mojica ang madumalo na isabuhay ang tunay na diwa ng Pasko. Ani ay hindi lamang dapat sa mismong araw ng Pasko, Biyernes o tuwing Linggo ang pagiging Kristiyano, kundi dapat makita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Bilang mga Kristiyano, at bilang deboto ng Poong Nazareno, na ang misteryo ng pananampalataya natin, hindi na nanatili sa simbahan. Hindi na nanatili pag-araw ng Pasko lang. Para sa atin, deboto pag Biyernes lamang. Hindi. Kahit saan ka nagpupunta, kahit anuman ang ginagawa mo, deboto ka, Kristiyano ka. Sa pang-araw-araw mong buhay, sa hanap buhay mo, hindi mo pwedeng itabi ang pagiging Kristiyano mo. Ipahayag mo ito ng lalo. Ipahayag mo ang pananampalataya mo kay Jesus kahit saan ka man. Ang misteryo ng Diyos na nagmamahal sa atin, na nagkatawan tao, at nakipamuhay at nakilakbay sa atin. Hindi na natili ang pagpapahayag na yon sa isang araw lamang. Ibinabahagi, ipinapakilala sa lahat. Habang bahagi sa homilia ni Most Reverend Father Teodoro Bacani Jr., Bishop Emeritus ng Novaliches, kanyang inanyayahan ang mga mananampalataya na magmahal tulad ng Diyos, maging mapagpatawad at pagbibigay sa sarili sa Panginoon bilang mga tagasunod at mananampalatayang Kristiyano. Ang pagsilang ni Kristo dapat na magbunga ng mga alagad ni Kristo. Sinilang kayong nagminamahal ng Diyos. Tayo rin naman na sinilang na minamahal ng Diyos. Tayo rin naman dapat na magmahal katulad ng Diyos. Marunong magpatawad sa mga gumagawa ng masama sa atin at higit sa lahat, nagbibigay ng ating sarili sa Panginoon Diyos. Katulad ni San Esteban na pinagpipiesta natin ngayon. Kaya maligayang Pasko, ngunit humanda rin tayo sa lahat ng pagsubok kung kayo ay tunay na Kristiyano. Amen. Ang nabanggit na Thanksgiving procession ang siyang hudyat sa pagsisimula ng selebrasyon sa simbahan ng Quiapo sa gaganaping Traslasyon o Nazareno 2026. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.